Nagbukas ang pelikula noong Pebrero taong 1979 sa isang pabrika ng bakal sa Lillian, Ohio. Si Elizabeth Lam, isa sa mga empleyado, ay kalunos-lunos na namatay sa isang aksidente. Ang kanyang pagpanaw ay nakaapekto sa buong komunidad, lalo na ang kanyang asawang si Deputy Jackson at ang kanilang anak na si Joe. Ang eksena ay lumipat sa isang batang lalaki na nagdadalamhati sa hindi napapanahong pagkamatay ng kanyang ina. Naglalaro siya sa paborito niyang swing sa labas mismo ng bahay niya. Maya-maya lang, huminto ang kotse ni Louis Dinard sa harap ng porch. Isa siya sa mga empleyadong nagtrabaho sa pabrika ng bakal kasama si Elizabeth. Puno ng guilt ang mukha, pumasok si Louis sa loob ng bahay at sinubukang makipagkita kay Jackson. Gayunpaman, sa pilitang pinaalis siya ni Jackson at isinakay sa kotse ng pulis. Fast forward sa 4 na buwan, nagbago ang ihip ng hangin at si Joe ay nasa sabik na inaabangan ang kanyang bakasyon sa tag-init. Plano niyang tulungan ang kanyang matalik na kaibigan na si Charles sa paggawa ng pelikulang Super 8 para sa paparating na festival. Ang pelikula ay tungkol sa zombie apocalypse at ang bida ay isang detective na nag-iimbestiga sa serye ng mga insidente ng zombie na konektado sa isang kumpanyang pinangalan ng Romero Chemicals. Ipinahayag ni Charles na itinalaga niya si Alice Dinard bilang pangunahing babae. Siya ay walang iba kundi ang anak ni Louis at ang pinakasikat na babae sa paaralan. Nagliwanag ang mukha ni Joe nang marinig niya ang pangalan ni Alice dahil sobrang crush niya ito. Nang gabing iyon, nakipagkita sina Joe at Charles sa iba pa nilang crew, sina Carrie, Preston, at Martin. Dumating si Alice sakay ng kotse ng kanyang ama habang pinag-uusapan ng mga lalaki ang kanilang karaniwang gawain. Sa una ay tumanggi siyang papasukin si Joe dahil anak ito ng representante at wala siyang lisensya sa pagmamaneho. Ngunit nang nangako siya na hindi siya magrereklamo sa kanyang ama, hinayaan siya nitong umupo sa likuran na upuan. Pagkatapos ay tumungo ang grupo sa Lillian Train Station kung saan plano ni Charles na kunan ng isang eksena na nagtatampok kay Martin at Alice. Alinsunod sa script, kailangan niyang kumbinsihin siya na umalis sa bayan dahil sa isang zombie outbreak. Malapit nang magsimula ang paggawa ng pelikula at si Alice ay nalula sa kanyang script kaya nagsimula siyang umiyak. Ilang saglit pa, narinig nila ang dumadagundong na tunog ng paparating na tren at ito ay nagpapasabik kay Charles. Nagpasya siyang gamitin ang train shot para mapahusay ang production value ng kanyang pelikula. Ipinagpatuloy ng grupo ang kanilang paggawa ng pelikula at sa panahon nito, napansin ni Joe ang isang puting truck na papalapit sa riles. Bago niya mabigyang babala ang iba tungkol dito, bumangga ang truck sa tren na nagresulta sa isang napakalaking pagkadiskaril. Isang pagsabog din ang nangyari at nagkalat ang mga compartment nito sa paligid. Samantala, ni-record ng Super 8 camera ni Charles ang lahat kasama ang pag-crash at ang mga kakaibang pangyayari na sumunod. Sa gitna ng kaguluhan, nakarinig si Joe ng malakas na kabog mula sa isa sa mga compartment ng tren. Natuklasan din ng grupo ang kakaibang puting cubes na nakakalat sa mga labi ng truck. Kinuha ni Joe ang isa sa mga cube, itinago ito sa loob ng kanyang bulsa at sumama sa kanyang mga kaibigan sa pagsisiyasat sa truck. Sa loob ng sasakyan, nakita nila ang katawan ng kanilang guro sa agham, si Dr. Woodward. Napansin ni Joe ang isang mapa sa kanyang kamay, kaya mabilis niya itong kinuha. Sa sandaling iyon, nabuhay ang doktor at sinabihan silang manahimik tungkol sa kanilang nasaksihan. Nagbabala siya na kung magsalita ang mga bata, pupuntahan ng mga kakaibang nilalang ang kanilang pamilya at mga kaibigan. Dahil sa takot na mahuli, kinuha ng grupo ang Super 8 camera ni Charles at mabilis na nagmaneho palayo. Kinabukasan, dinala nila ang film para sa pagpapaunlad sa isang tindahan ng kamera. Nangako si Joe na tutulungan si Charles na tapusin ang pelikula at nag-aalok din na gamitin ang video camera ng kanyang ama. Gayunpaman, nagdududa ang huli na gustong tumulong ni Alice pagkatapos ng nangyari kagabi. Naniniwala siya na masyado itong natatakot na ipagpatuloy ang produksyon sa kanila. Ngunit hindi hahayaan ni Joe na may makahadlang sa kanilang pelikula, kaya pumunta siya sa bahay ni Alice para kausapin siya. Habang sinusubukan niyang hikayatin siyang bumalik, lumitaw si Louis sa eksena. Sinabihan niya si Joe na layuan ang kanyang anak na babae kung hindi ay magkakaroon siya ng malaking problema. Hindi gusto ni Alice ang bastos na ugali ng kanyang ama sa kanyang kaibigan, kaya nagpasya siyang tulungan si Joe at ang kanyang mga tauhan. Sa susunod na eksena, bumalik ang gang sa lugar ng pagbagsak ng tren upang mag-shoot ng video. Napansin ni Joe na ang tren ay may mga marka ng Air Force, ibig sabihin ito ay pag-aari ng militar. Nang maglaon, sa isang restaurant,
Tiningnan niya ang mapa na kinuha nila mula kay Dr. Woodward at nakita niya ang isang pulang linya na iginuhit sa buong bansa. Naniniwala siya na ito ay isang uri ng trail na humantong sa isang nakatagong base militar. Ngunit binalaan siya ni Charles na huwag magsalita tungkol sa aksidente, kung hindi, lahat sila ay papatayin. Samantala, binisita ni Deputy Jackson ang crash site para makahanap ng ilang sagot. Ang cleanup crew ng militar, sa pangunguna ni General Nelek, ay tumangging magsabi sa kanya ng anuman maliban sa hindi delikado ang kargamento. Pinagmamasdan ni Jackson ang mga kalalakihan ng gobyerno na nangongolekta ng maliliit na puting cube at gumagawa ng mga plaster cast ng ilang trap ng gulong sa lupa. Alam niyang may nangyayari, pero hindi nila sinasabi sa kanya. Kalaunan ay pumunta siya sa kanyang opisina at nagulat sa kanyang senior na si Sheriff Pruitt. Ngunit kahit ang huli ay hindi siya pinapansin at pinakiusapan na lamang siyang umuwi at magpahinga. Nang gabing iyon, dumating si Sheriff Pruitt sa isang gasolinahan upang lagyan ng gasolina ang kanyang sasakyan. Bigla siyang nakarinig ng kakaibang ingay na nagmumula sa mga palumpong. Nang mag-imbestiga siya, may humila sa kanya sa dilim at ang maririnig lang natin ay ang kanyang nakakatakot na pagsigaw. Ang staff ng gasolinahan ay dumating sa lugar upang suriin kung ano ang nangyayari, ngunit siya ay nabigla nang matuklasan ng isang sasakyan ng pulis na nadurog. Mabilis siyang pumasok sa loob para tumawag sa 911, ngunit isang hindi nakikitang puwersa ang humawak sa kanya mula sa likuran at kinaladkad siya palayo. Kinabukasan, nabulabog ang buong bayan nang malaman ng mga residente na nawawala si Sheriff Pruitt. Ang kanyang nasira na kotse ay natagpuan malapit sa gasolinahan na ang mga bintana ay ganap na nabasag. Ipinatawag ni Jackson ang mga taong bayan sa karaniwang kapilya at nabalitaan niya ang tungkol sa mas maraming nawawalang tao, alagang hayop, at mga dekoryenteng kagamitan kabilang ang mga oven at generator. Isang matandang lalaki din ang nagrereklamo na ang kanyang radyo ay nagpapadala ng kakaibang signal sa loob ng ilang araw. Nagtataka, nakipag-usap si Jackson sa kanyang assistant ng pribado at natuklasan na ito ay isang frequency ng militar na naglalabas mula sa isang malapit na planta ng tubig. Pagkatapos ay pinahanap niya sa kanyang mga opisyal ang frequency ng radyo at sa lalong madaling panahon ay nakarinig siya ng tungkol sa isang bagay na tinatawag na Operation Walking Distance. Samantala, kinukunan ni Joe at ng mga lalaki ang isang eksena sa harap ng bahay ni Dr. Woodward na inaalis ng militar. Pinili ni Charles ang lokasyon para tumaas ang production value ng kanyang pelikula. Sa sandaling iyon, dumating si Jackson sa eksena at pinagalitan ng kanyang anak dahil sa hindi pakikinig sa kanya. Sinabi niya sa kanya na huwag makipagkaibigan sa anak ni Luis na si Alice. Pagkatapos ay kinumpis kanya ang kanyang video camera at ikinulong siya sa loob ng kotse. Nang makitang nililinis ng militar ang tahanan ni Dr. Woodward, hinarap ni Jackson si General Nelek at humingi ng mga sagot. Binanggit din niya ang pagdinig ng mga salitang Operation Walking Distance sa frequency ng radyo. Nagulat ang general at sa wakas ay pumayag siyang ihayag kung ano ang nangyayari. Hiniling niya kay Jackson na makipagkita sa kanya sa gabi sa isang malapit na paliparan. Sumunod si Jackson at tuwang-tuwa siyang tumungo sa nasabing lokasyon, ngunit pagdating niya, siya ay inaresto at ikinulong sa loob ng isang selda. Samantala, binisita ni Alice si Joe sa kanyang tahanan at sinubukan siyang kumbinsihin na ang kanyang ama ay hindi masamang tao. Lasing na lasing si Luis sa nakamamatay na umaga na iyon. Sa kalaunan ay hindi siya nakarating sa trabaho, kaya inutusan si Elizabeth na kunin ang kanyang shift. Pero dahil hindi siya sanay sa makinarya nito, nagkamali siya na nauwi sa pagkitil ng kanyang buhay. Ito ang dahilan kung bakit hindi makalimutan ni Jackson si Luis. Ngunit si Joe, na mukhang mas maunawain, ay nagsabi na hindi niya sinisi si Luis para sa insidente. Sa sandaling iyon, lumipat ang kanyang atensyon sa kakaibang puting cube na nakita niya sa crash site. Nagsimula itong manginig at bumulusok sa dingding ng may napakalakas na puwersa na nagiiwan ng butas dito. Nagulat si Alice at nagmadali siyang umuwi kung saan naghihintay sa kanya ang kanyang lasing na ama. Nagsimula palang uminom si Luis nang iwan siya ng kanyang asawa para sa ibang lalaki. Pagkatapos ay nagtalo sila tungkol sa kanyang ina na nagudyok kay Alice na tumakas sakay ng kanyang bisikleta sa kalagitnaan ng gabi. Sinubukan ni Luis na sundan siya sa kanyang sasakyan, ngunit dahil sa kanyang kalasingan, siya ay nabunggo. Nagkamalay siya sa ibang pagkakataon nang marinig niya ang nakakatakot na sigaw ni Alice. Sa isang nakakagulat na pag-ikot ng mga kaganapan, ang parehong nilalang mula kanina ay lumitaw ng biglaan at dinukot ang walang magawa na batang babae. Kinabukasan, inayos ni na Charles at Joe na walang kamalay-malay sa pagdukot sa kanilang kaibigan, ang kanilang Super 8 camera.
Pagkatapos ay sinuri nila ang nabuong pelikula at nakita ang mga sulyap ng kakaibang nilalang na umuusbong mula sa isa sa mga nasirang kotse ng tren. Habang sinusubukan nilang alamin kung ano ang kanilang nakita, nakarinig sila ng malakas na air raid ng sirena. Lumabas sila upang mahanap ang bayan na inililikas, na ang lahat ay nakadirekta patungo sa lokal na base ng militar. Bagaman gulat na gulat, sumakay sina Joe at Charles ng bus kasama ang iba pang mga taong bayan. Nang makarating sa base, sinubukang hanapin ni Joe ang kanyang ama, ngunit sa halip ay nakatagpo niya ang takot na si Luis. Ibinunyag ng huli na ang kanyang anak na babae ay kanidnap ng isang nilalang ngunit walang naniniwala sa kanya. Si Joe, na ngayon lang nakakita ng isang kakaibang nilalang sa kanilang mga nai-record, ay nabigla nang marinig ito. Desididong iligtas si Alice, tinipon niya ang kanyang mga kaibigan at ang may-ari ng tindahan ng kamera sa bayan upang tulungan silang makabalik sa bayan. Pagkatapos ay lumabas sila ng base at tumungo sa lugar ng imbakan ni Dr. Woodward sa paaralan. Samantala, ipinakita si General Nelek na nakikipag-usap sa isang nakaratay na si Woodward. Sa kanilang pag-uusap, nalaman na si Woodward ay bahagi ng pangkat na nag-aaral sa nilalang. Bumalik sa paaralan, nakahanap ang mga bata ng mga pelikula, tape, record, at tala mula sa loob ng storage area ni Dr. Woodward. Mula sa mga materyales na ito, nalaman nila na ang nilalang ay nakarating sa Earth sa kanyang sopistikadong spaceship noong 1958, ngunit ito ay hawak ng militar sa ilalim ng lupa. Desidido si General Nelek na gamitin ito para sa layuning militar. Isinailalim niya ito sa pagpapahirap, ngunit naging sanhi lamang ito ng pagkagalit ng nilalang sa mga tao. Natuklasan din ng grupo na ang spaceship ng nilalang ay naglalaman ng teknolohiya na, kapag pinaghiwa-hiwalay, ay nagiging maliliit na puting cube na nakita nila sa lugar ng crash site. Dahil nakikipag-usap si Dr. Woodward sa nilalang, nakagawa siya ng telepatikong link dito. Ang kanyang mga tala ay nagpapakita na dahil sa pagmamaltrato ng mga tao, ang nilalang ay nagalit din sa kanya. Habang sinusubukan ng mga bata na maghanap ng higit pa, ilang mga sundalo ang pumasok sa loob at inaresto sila. Pagkatapos ay dinala ang mga lalaki sa base sa isang bus ng militar. Habang nasa daan, nakarinig sila ng malakas na kalabog sa itaas ng kanilang mga ulo. Biglang lumitaw ang nilalang sa harap nila at nagsimulang umatake sa mga sundalo. Sa panahon ng kaguluhan, ang driver ay napatay at ang bus ay bumagsak sa gilid ng kalsada. Sa kabutihang palad, si Joe at ang kanyang mga kaibigan ay hindi nasaktan at pinamamahalaan nilang makatakas sa bintana. Ngunit ang mga sundalo, kabilang si General Nelek ay hindi gaanong pinalad dahil ang nilalang ay brutal na tinapos silang lahat. Samantala, nakatakas si Jackson sa kanyang selda sa pamamagitan ng panlilinlang sa gwardya at pinatulog siya. Pagkatapos ay nalaman niya mula sa isang bata kung paano tumakas si Joe sa lungsod upang iligtas si Alice. Nag-aalala siya sa kanya, kaya agad niyang hinanap si Luis at isinama siya para iligtas ang kanilang mga anak. Pagkaraan ng ilang sandali, natagpuan ng dalawa ang kanilang mga sarili sa isang lugar ng digmaan na may mga tangke at sandata ng militar na walang kontrol na nagpapaputok. Lumalabas na ang gulo at pagkasira ay dulot ng dayuhan na nilalang. Si Joe at ang kanyang mga kaibigan ay sumilong sa bahay ng isang kaibigan ngunit biglang natangay ng pagsabog ang itaas na bahagi ng bahay. Nagre-resulta ito sa matinding pinsala kay Martin, kaya nagpa siya si Charles na manatili at tulungan siya. Samantala, sumugod sina Joe at Carrie sa sementeryo upang iligtas si Alice. Nalaman ni Joe ang tungkol sa garahe ng sementeryo mula sa mga tala ni Dr. Woodward, kaya naniniwala siyang nagtatago ang nilalang doon. Sa susunod na eksena, ang dalawang lalaki ay umiwas sa mga pagsabog at matagumpay na nakarating sa garahe. Pagkatapos ay pumasok sila sa isang pinto at natuklasan ng isang malaking butas na hinukay ng ilang palapag. Habang bumababa, nagulat sila sa pugad ng nilalang sa ilalim ng water tower ng bayan. Nakahanap sila ng iba't ibang mga bahagi ng makina, kabilang ang mga bagay na nawala mula sa mga taong bayan. Nakita rin ng mga lalaki ang ilang individual na nakasabit sa kisame, kabilang ang nawawalang sheriff at si Alice. Ngunit bago nila ito mailigtas, nasulyapan nila ang nilalang na lumalamon ng ibang tao. Habang nauubos ang oras, inutusan ni Joe si Carrie na sindihan ang mga paputok na dala nila. Ang plano ay nakakagulat na gumagana at ang nilalang ay nag-ambala sa isang segundo. Ito ay nagpapahintulot sa mga lalaki na iligtas si Alice at makatakas kasama niya. Gayunpaman, hindi sila nakalabas dahil nakatagpo lamang sila ng dead end. Pagkatapos ay naabutan sila ng nilalang at hinawakan si Joe sa mga kuko nito. Ngunit nang malapit na siyang lamunin nito, nagsalita si Joe.
Kumpiyansa niyang sinabi na ang anumang nangyari sa mga nilalang ay masama at ang ilang tao ay masama. Ngunit hindi ito nangangahulugan na kailangan nitong patayin ang buong populasyon. Nang marinig ang lahat ng ito, biglang nanlaki ang mga mata ng nilalang na tila naiintindihan ang wika ng bata. Pagkatapos ay iniwan sila nito at tumakas sa kadiliman. Si Joe, Alice, at Carrie ay bumalik sa ibabaw at nagtipon malapit sa water tower. Sa sandaling iyon, ang mga kalapit na mekanikal na bagay ay misteryosong iginuhit sa tuktok ng tore. Ang mga trailer ng truck na may hawak na puting cube ay bumukas din, at ang mga cube ay nagsimulang mag-assemble sa paligid ng mga gilid ng tore. Sa panahong ito, sina Jackson at Luis ay nakipagkasundo sa kanilang mga anak, habang ang nilalang ay nagsimulang umakyat sa tore. Ang mga mekanikal na bagay at puting cube ay nag-transform sa isang malaking spaceship, at ang nilalang ay sumakay dito. Nagtatapos ang pelikula habang pinapanood ng lahat ang spaceship na umaakyat sa langit at tumungo sa alien universe. Mag-subscribe para sa higit pang mga video na tulad nito, i-on ang notification at mag-iwan ng like para matulungan ang aming channel. Salamat sa panunood.